Saan ka na naman galing? Napasimangot na lang si Viela nang kaagad tumambad sa kanya ang dalawang kakambal nang makapasok siya ng bahay. Anong oras na, Viela Baltasar? 6 p.m. Sagot ng dalaga. Ano ba kayo? Kung makaasta kayo parang hindi tayo magkakaedad. Nauna ako ng 5 minuto. Masungit na sabi sa kanya ng kakambal na si Vince. Ako, 2 minuto. Sabi naman ng isa pa niyang kakambal na si Vincent. Triplet sila. At naiinis siya, minsan, dahil kung makaasta ang mga ito ay parang mas matanda ang mga ito sa kanya. 25 na silang tatlo pero parang bata pa rin siyang ituring ng mga kapatid. Alam naman niyang protective lang ang mga ito. Pero naiinis pa rin siya. Nag-aalala lang kami, sabi ni Vince. Alam mo naman na maraming loko-loko dyan sa labas. Kayo rin naman, loko-loko. Ngumuso si Viela. Kayo nga puro gala, hindi naman ako nagrereklamo. Lalaki kasi kami. Kaya namin ipagtanggol ang mga sarili namin. Anong tingin niyo sa akin, mahina? Nagsalubong ang kilay ni Viela. Tara, suntukan tayong 3. Tapang mong unano ka. Pinitik ni Vincent ang noon ni Viela. Yan nga lang pitik ko, hindi mo mailagan. Inis na hinubad ni Viela ang tsinelas at hinampas sa 2 kapatid. Tumakbo naman ang kanyang mga kapatid palabas ng bahay na kaagad niyang hinabol. Huminto si Viela at bumuelo para ibalibag ang kanyang tsinelas. Saktong paghagis niya ay yung pag-iwas ng mga kakambal. Napatakip na lamang si Viela ng bibig nang tumama ang tsinelas sa isang taong kapapasok lang ng gate. Hala, sorry Gio. Sigaw niya at nag-peace sign. Si Vincent at Vince kasi. Sinamaan niya ng tingin ang mga kakambal na tumatawa lang sa gilid. Payag ka nun? Bilyonaryo ka pero binato ka lang ng tsinelas? Sabi ng binatang, nasa likuran ng binatang si Gio. Gumanti ka. Tumahimik ka. Masungit na sabi ni Gio sa binatang nasa likuran niya na nagngangalang Marky. Ang 2 binatang dumating ay ang mga kaibigan ng mga kakambal ni Viela. Business partner din ng mga kakambal niya ang 2. Nakangusong lumapit si Viela kay Gio at kinuha ang tsinelas niya. Gio, inaaway na naman ako nila Vince at Vincent. Suntukin mo nga. San ka ba kasi galing? Kunot noong, tanong sa kanya ni Gio. Nagkaraoke ako. Kasama ko sila Gina at Iya. Napatango si Gio. Kaya pala, kakauwi lang din nila. Napahagikik si Viela. Sige, papasok na ako para kumain. Kinawayan niya si Gio bago pumasok sa loob ng bahay nila. Si Gio ay kaibigan ni Viela. Matanda ito ng 2 taon. Pero hindi halata. Noong una ay tinatawag niya itong kuya. Pero ayaw nito at nagagalit sa kanya. Kaya Gio na lang ang tawag niya sa binata. Ayaw niya rin naman maging kuya si Gio kasi crush niya ito. Kaso, hanggang crush lang dahil kapag minahal niya ito ay masisira ang friendship nito sa mga kakambal niya. May rules kasi ang mga magkakaibigan at aware si Viela sa rules na yun. Mommy, Daddy. Masayang tawag niya sa mga magulang na makapasok siya sa kusina. Kanina pa parating ang mga kapatid mo, sabi ng ina niya. Pala mga yun eh. Sagot niya at naupo tsaka nagsimulang kumain. Paano ako makakapag-asawa niyan? Laging nakabuntot sa akin yung mga yun. Anak, it's normal. They're worried about you. Sabi ng ama ni Viela. Ano bang mas gusto mo? Yung lagi silang masungit sa'yo at inaasar ka. Nagkibit balikat lang si Viela kaya napailing na lang ang kanyang mga magulang. Nang matapos sila sa pagkain, ay agad siyang nagtungo sa sala. Nadatnan niya doon ang 2 kakambal, pati na rin ang 2 kaibigan pa nito. Gio, pwede ba akong tumambay sa office mo bukas? Tanong ng dalagang si Viela. May meeting naman tayo, di ba? Gusto kong tumambay sa office mo pagkatapos. Sure, wala rin naman akong gaanong trabaho. Viela, may rules kami.
Madiing sabi ng kakambal niyang si Vince. Pakialam ko. Kasama ba sa rules niya bawal kami maging friends? FYI lang ako ang nag-unang maging friend kay Gio. He's older than you. You should call him kuya. Sabi naman ni Vincent. Bakit kayo? Hindi niyo siya tinatawag na kuya. Issue niyo? Porket hindi niyo madiskartehan yung pinsan ni Gio at pinsan ni Marky. Nakita niyang patayo ang dalawang kakambal, kaya mabilis siyang tumakbo patungong hagdan. Dinilaan niya ang dalawang kakambal bago siya dumiretso sa kanyang kwarto. Akala siguro ng mga ito ay wala siyang alam sa mga bagay na nangyayari. Sumampa siya sa kama at tumitig sa kisame habang nakangisi. Napahinto lang siya sa pag-iisip nang may kumatok sa pinto ng kwarto niya. Tumayo ang dalaga at lumapit sa pinto. Napangiti siya nang bumungad sa kanya ang gwapong kaibigan. Bakit? Tanong niya kay Gio. What do you want to eat for tomorrow? Sambit nito sa kanya. Street foods. Ikaw na rin bahala sa iba. Hanggang gabi na ako doon. Ngumiti sa kanya ang binata. Okay then. Gio! Napairap na lang si Viela nang marinig ang boses ng dalawang kakambal. Nandiyan na yung security guard ng buhay ko. Nakasimangot na sabi ni Viela. Ingat ka sa pag-uwi Good night. Good night to Viela. Hinalikan ni Gio ang dalawang daliri at idinikit iyon sa ulo ng dalaga. Tsaka na ang labi ko kapag pwede na. Napatulala na lang si Viela at napahawak sa kanyang noo. Sinarado niya ang pinto ng kwarto at tsaka tumalon-talon. Kahit hindi direktang halik yon, ay sobrang saya niya. Crush lang naman niya ang gumawa nun. Kinabukasan ay maganda ang gising ng dalaga. Kaagad siyang kumilos para maghanda na sa pagpunta ng opisina ni Gio para sa magaganap na meeting. Pumili ng komportabling damit ang dalaga para hindi siya mailang mamaya at hindi malimit ang kilos niya. Good morning! Maligalig niyang sigaw nang makarating sa kusina. Ang aga-aga ang ingay. Masungit na sabi ni Vincent. Inirapan lang niya ang kapatid bago maupo at magsimulang kumain. Meeting lang ang pupuntahan mo pero grabe ka magpaganda. Sabi naman ni Vince. Presentable talaga magaganda. Hindi ko kasalanan kung gangster kayo manamit. At sino naman nagsabi maganda ka? Pang-aasar ni Vincent sa dalaga. Tama na yan, inaaway niyo naman si Viela. Pabayaan niyo nga siya sa gusto niya. Ginagawa niyong bata ang kapatid niyo. Dad, crush niya si Gio. Atungal ni Vince. Anong masama dun? Mabait na bata si Gio. Mula pagkabata naman magkakilala na sila. At kayang-kaya buhayin ni Gio ang kapatid niyo. Proud nang umiti si Viela at nag-flip hair pa para asalin ang dalawa niyang kakambal. Mom, may rules kami magkakaibigan. Kapag naging sila ni Gio, masisira ang friendship namin. Bakit niya ba kasi ginawa ang katangahang rules na yan? Inis na tanong ni Viela. Dahil ba, tinaguan ng anak ni Iya si Vince? Natahimik naman sila at napanganga. Napatakip naman si Viela sa kanyang bibig nang ma-realize ang kanyang nasabi. She's dead. What did you say? Kunot noong tanong ni Vince sa kanya. May anak ako kay Iya? Joke lang. Kinakabahang sabi ni Viela. Hala, late na ako sa meeting. Later na lang guys Mabilis na tumayo si Viela at tumakbo palabas ng bahay. Naririnig niya pa ang sigaw ng kakambal pero hindi niya na ito pinansin. Sumakay agad si Viela sa kanyang sasakyan at pinaandar ito patungong kumpanya ni Gio. Kinakabahan si Viela. Sikreto lang dapat nilang magkakaibigan ng bagay na yun pero nadula siya. Napailing-iling na ng si Viela at napahinga ng malalim. Bahala na si Batman. Kaya niya rin naman sigurong lusutan yun. Nang makarating sa kumpanya ni Gio, ay kaagad na bumaba ng sasakyan ng dalaga at pumasok sa loob. Taas noo siyang naglakad hanggang sa makarating sa elevator. Gio! Masayang sigaw ng dalaga nang makapasok sa office ng binata. Nadatnan niya itong nakaupo sa swivel chair at nakatutok sa laptop. Napanguso na lang si Viela dahil ang lakas talaga ng dating ng lalaki. Ang aga pa, sabi ng binata. Upo ka, kumain ka na ba?
Kumain na. Anong oras pa lang start ng meeting? Natawa si Gio. 10 a.m. pa. Napatingin si Viela sa orasan at napagtantong 8:00 pa lang ng umaga. Masyado nga siyang napaaga. Sige, trabaho ka lang dyan. Promise, magbe-behave ako dito. Tinanguan lang siya ni Gio bago tumutok ulit sa kanyang laptop. Napalabi naman ng dalaga at tinitigan na lang si Gio. Are you bored? Nag-angat ng tingin sa kanya ang binata. Tara dito sa tabi ko. Mabilis namang tumayo si Viela at lumapit sa binata. Kinuha ni Viela ang isang upuan at inilagay ito sa tabi ng binata bago naupo. Anong gusto mong gawin? Tanong nito sa kanya. Busy ka eh. Tingnan mo, ang dami mong gagawin. Natawa si Gio bago isara ang laptop niya. Kaya kong gawin ang mga yan mamaya. Sabihin mo na sa akin kung anong gusto mong gawin. Ngumisi si Viela. Alam mo na yon. Napahinga naman ito ng malalim bago buksan yung drawer niya. Kinuha niya isang plastic bottle na walang laman. Bato, pick! Napangisi si Viela nang manalo siya. Kinuha nito ang plastic bottle at hinampas sa ulo ng binata. Naglaro lang sila ng bato, pick at masayang dalagang si Viela dahil nananalo siya. Nananalo din naman si Gio. Pero imbis na hampasin ang ulo ng dalaga, pinipitik niya na lang ang noon nito. Sir, start. Napahinto ang sekretary ni Gio nang makita ang ginagawa ng taong nasa loob. Talo ka na naman, sabi ni Viela at muling hinampas ng bottle sa ulo ang binata. Tama na nga, baka mabobo ka na. Napahimas naman si Gio sa kanyang ulo. Bigla namang nagilty si Viela kaya tumayo ito at hinalikan ang ulo ng binata. Nasaktan ko ba ang baby ko na yan? Pang-aasar ni Viela. Start na ang meeting. Let's fix our mess. Nauutal na sabi ng binata. Inayos muna nila yung mga gamit na nagulo bago maglakad patungong pinto. Pareho silang natigilan nang makita ang sekretary ni Gio. Wala yun, girl, sabi ni Viela sa sekretary ni Gio. Tara na, start na ng meeting, di ba? Tumango naman ang sekretarya kahit gulat pa rin sa nangyari. Nagtungo ang tatlo sa conference room at silang tatlo na lang ang wala doon. Naupo na sila at nagsimulang mag-meeting. Puro si Gio ang nagsasalita at talaga namang naboboard si Viela kaya nagpaikot-ikot siya sa upuan. Masyadong napalakas ang pag-ikot niya kaya nahulog siya sa kinauupuan. Viela, ang likot-likot mo kasi. Tarantang, nilapitan siya ni Gio. Ayos lang ako. Continue na natin yung meeting. Nahihiyang sabi ng dalaga. You're not okay. May bukol ka sa ulo. Can we postpone this meeting? Let's continue this tomorrow. Umalis sa mga tao kaya silang dalawang naiwan sa conference room. Kunot noon namang nilagyan ng piso ni Gio ang bukol niya. Bakit ba hindi ka mapakali? Paano kung namali ang bagsak mo? Eh di mas malala pa ang kinalabasan. Napanguso si Viela. Sorry na, tatay. Hindi nga kita hinahayaang masaktan tapos sinasaktan mo naman ang sarili mo. Bulong ng binata na narinig niya naman. Hindi ko naman sinasadya, sabi ng dalaga. Don't let yourself hurt, Viela. Mas masakit kasi kapag nakikita ko nasasaktan ka. Natigilan ng dalaga sa sinabi nito. Kapag nasaktan ka pa, baka itali na kita sa bewang ko. Ano ako? Aso? No, you're my cute baby. Babanatan kita, Gio, kapag pinagpatuloy mo yan. Sabay na napalingon ng dalawa sa nagsalita. Mas lalong napasimangot ang dalaga nang makita ang dalawang kakambal niya at si Marky. Wala na. May asungot na sa kanilang dalawa ni Gio. Viela Baltasar, may kasalanan ka pa sa akin. Sa lubong ang kilay na sabi ni Vince. Dinilaan naman niya ang kakambal bago yumapos sa braso ni Gio. Nakita niya naman ang paglapit sa kanya ng dalawang kakambal at pinaghiwalay sila. Siguro, crush niyo si Gio. Mga agaw talaga kayo. Sapukin kaya kita. Banta sa kanya ni Vincent. Inis na hinampas na lang ni Viela ang table bago maupo doon.
Kaya nga siya tumambay sa office ni Gio para walang asungot. Pero hanggang dito ay sinusundan pa rin siya ng mga asungot sa kanyang buhay. Sa akin yan, sabi ni Viela sa mga kaibigan ni Gio. Binili ni Gio ang mga yan para sa akin. Masyadong marami yan, Viela, bigyan mo kami. Sabi ni Gio. Wala namang nagawa si Viela kundi bigyan ng mga kaibigan ni Gio. Napamukmok na lang siya sa isang gilid habang kinakain yung mga pagkain na request niya kay Gio. Dapat kami lang ni Gio ang nagbabanding eh. Ba't kasi nakikiepal kayo? Gusto mong masolo si Gio? Maging kidnapper ka muna. Sabi ni Marky. Napaisip naman si Viela at maya-maya ay tumahimik na. Susundin niya ang payo ni Marky. Gio, gusto ko nun. Nginuso ni Viela ang isaw. Tumayo naman si Gio at kinuhanan siya tsaka inabot sa kanya. Masama sa kalusugan ng street foods. Ang dami mo nang kinakain. Dapat tayo lang nagbabanding eh. Gio, crush ka yata ng tatlo na yan eh. Natawa lang si Gio bago siya tinabihan. Huwag kang mag-alala, masasolo mo rin ako. Ang masayang pagtambay sana ng dalaga sa opisina ng binatang si Gio ay hindi natuloy dahil dumating ang mga kaibigan nito. Uwi na ako. Makikipagbanding na lang ako sa mga kaibigan ko. Mas ayos yun, sabi ni Vincent. Sisiraan kita kay Rika. Kagad siyang dumiretso sa sasakyan niya at nag-drive patungong kondo ni Iya. Nandoon din ang dalawa niyang kaibigan na sila Rika at Gia. Dumaan muna siya sa convenience store para mamili ng pagkain nila bago tuluyang dumiretso sa kondo. Nang makarating doon, ay agad sumalubong sa kanya ang dalawang batang 3 taong gulang. Pangit, sabi ng dalawang bata at sinabuyan siya ng tubig. Anak talaga kayo ng tatay niyo. Singhal ni Viela sa dalawang bata at inabutan nito ng biskwit. Pasalubong ko, kahit masama ugali niyo sa akin. Thank you, sagot ng dalawa. Si mama niyo? Tanong niya sa bata na tumuro lang sa may kusina. Nagtungo si Viela sa kusina at nadatnan niya ang 3 kaibigan doon na nagtatawanan. Mga bruha! Tawag niya sa mga kaibigan. Lumingon naman ang mga ito sa kanya. Sinabi mo kay Vince? Singhal sa kanya ni Iya. Galing dito yung kambal mo. Mabuti na lang at wala yung kambal ko. Nag-peace sign lang si Viela. Nakakainis kasi siya eh. Lagi siyang asungot. Ewan ko ba? Bakit lagi nila kaming ginugulo ni Gio? Kasi nga may rules sila. Reason, kaya hindi ko maamin kay Vince na may anak kami. Malaki ang utang na loob ko kay Kuya Gio. Kaya pinili ko na lang na ilihim ang mga nangyari dahil ayoko masira sila. Kaya nga ako, hanggang ligaw tingin lang din kay Marky. Sabi naman ni Gia. Lumingon ng 3 kay Rika at tahimik lang na kumakain ng mga dala ni Viela. Huwag kang pa-inosente, alam naming may relasyon kay ni Vincent. Nakasimangot na saad ni Viela. Tutulungan ko kayo sa rules na yan. Sambit ng dalagang si Rika at kumindat. Tayo ang magtatanggal sa rules na yan. Tama, gusto ko makasama si Gio ko. Yumakap si Viela kay Gia at inimagine na ito ang binata. Ang Gio ko. Kalmahan mo. Natatawang sabi ni Gia. Hindi ako si Kuya. Inihanda nila yung mga pagkain nila bago magtungo sa sala at doon itinuloy ang kanilang tsikahan. Paano ba kasi natin matatanggal ang rules na yan? Tanong ni Viela. Buntis ako. Naibugan ng 3 ang kinakain nila dahil sa sinabi ni Rika. Walang magagawa si Vincent kundi ang putulin ng rules na yan. Totoo ba? Inalog-alog ni Viela ang kaibigang si Rika. Paano? Do I need to answer that question? Nakangwing tanong ni Rika. Ang titinik ng mga kakambal ko. Ang strict sa akin tas gumagawa na sila ng aksyon. Yung isa may anak na, yung isa magkakaanak na. Tapos ikaw hindi pa sure kung si Gio ang makakatuluyan mo. Hindi ka rin sure kung gusto ka ni Gio. Sabi ni Iya, kaya sinamaan nito ng tingin ni Viela. Saglit pang nagtagal si Viela sa kondo ni Iya bago siya magpaalam at umuwi. Nang makarating siya sa bahay,
ay nadatnan niya ang dalawa niyang kambal na nakaupo sa salas at busy sa mga cellphone ng mga ito. Sila Mami? Tanong ni Viela sa dalawang kapatid niya. Umalis. Sagot sa kanya ni Vince. Sundan mo na lang kung trip mo. Naiinis naman siya at binato ng tsinelas si Vincent na tinamaan sa ulo. Sinamaan siya ng tingin ni Vincent. Hinabol siya nito, kaya mabilis siyang tumakbo. Yun nga lang, ay tinamaan siya ng malas dahil natalisod siya. Bumagsak siya sa sahig at nasubsob. Vincent! Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Vince. Papatulan pa kasi. Nilapitan ni Vince si Viela at tinulungang makatayo. Nag-aalala ring lumapit si Vincent at sinuri siya. Sorry. Sandali, may dugo yung siko mo. Kukuha ako ng gamot. Ayos lang ako. Sabi ni Viela at ngumiti. Pinapagaan ng dalaga ang sitwasyon dahil alam niyang aawayan ni Vince si Vincent kapag umalis siya. Lagi naman siyang sinusungitan ng dalawa at pinagtitripan ng mga ito, ngunit alam niyang mahal na mahal siya ng mga ito at iniingatan pa rin na parang isang kayamanan. Vince, huwag mo nang awayin si Vincent. Naisip ko tuloy, pwede na kami magkatuluyan ni Gio. Ayos na nga siya, go to your room. Dadalhan ka na lang namin ng pagkain. Bakit ba kasi hindi niyo matanggap na kami talaga ni Gio ang para sa isa't isa? Nakasimangot na tanong niya. Pumunta ka na lang sa kwarto mo, Viela. Napanguso na lang si Viela bago magtungo sa kwarto niya. Nang makarating sa kanyang kwarto, ay doon siyang umuwi dahil sa sakit. Feeling niya tuloy, gusto niyang masaktan si Vincent at Vince. Nawala lang ang sakit na nararamdaman niya nang tumunog ang cellphone niya at makitang si Gio ang tumatawag. How's your day? Bungad sa kanya ng binata. Are you okay? Okay lang. Birthday mo na nga pala bukas. Anong gusto mong gift? You're the only one I want for my birthday. Nakagat ni Viela ang unan dahil sa kilig na nararamdaman. Gusto mo bang magkaroon tayo ng plano? Ngumisi ang dalaga. Chill ka lang, darling ko. Ako ang may plano para sa birthday mo. Can't wait for that. Tugon ng binata. Napahagikik ang dalaga pero natigilan siya nang marinig ang katok ng dalawang kakambal. Gio, ibababa ko na ang tawag. Nandito na yung dalawang asungot. See you tomorrow. Ingat ka. Ibinaba niya ang tawag at nakangiting binuksan ang pinto ng kanyang kwarto. Nag-usap kayo ni Gio, no? Tanong sa kanya ni Vincent. Wala na kayo doon. Pagtataray ni Viela, bago kuhanin ng pagkain niya at isarado ang pinto ng kanyang kwarto. Kailangan magpalakas ng dalaga at mag-ready para sa kanyang gagawin para bukas. Kinabukasan, ay maagang gumising ang dalaga para puntahan si Gio. Hindi na siya nag-abalang magbihis pa ng formal at basta na lang sumugod sa bahay ng binata nang nakapantulog. Ang katulong nito ang nagbukas ng gate para sa dalaga. Nagpasalamat naman si Viela bago pumasok sa loob ng bahay. Nadatnan niya ang binata na mukhang kagigising lang. Happy birthday, best friend! Masayang bati niya sa kaibigan / napupusuan. Ang aga mo! Natatawang sabi ni Gio bago nilapitan siya para yakapin. Thank you for greeting me, Viela. Siyempre, ikaw pa. Hinawakan ni Viela ang kamay ng binata. Tara, alis tayo. Saan tayo pupunta? Masyado pang maaga. Kikidnapin kita. Bilisan natin baka dumating pa sila Vince. Wala nang nagawa si Gio nang hilahin siya ni Viela palabas at pasakay sa kotse nito. Saan naman tayo pupunta, Miss Kidnapper? Tanong ni Gio nang paandarin ng dalaga ang kotse nito palayo sa bahay niya. Nag-isip naman si Viela. Wala akong maisip na lugar. Ikaw, baka may private property ka. Ikaw ang kidnapper pero akong bahala sa lugar? Napailing na lang si Gio. Nakabili ako ng bagong bahay sa Bulacan. Hindi alam ng mga kapatid mo yun. We can go there? Ginilid ni Viela ang sasakyan. Hindi ko alam yun. Ikaw na mag-drive. Bumaba si Viela at lumipat sa passenger seat na kaninang inuupuan ni Gio. Tahimik namang nag-drive si Gio. Sinasabayan na lamang ng binata
Ang kabaliwan ng dalaga dahil mahal niya ito at gusto niya rin itong masolo. I'm the victim here, pero sagot ko ang tirahan, ako pa nagdadrive. Natatawang sabi ni Gio at napailing. Bakit? Gusto mo bang mapagod ang baby mo? Pakyut na tanong ni Viela kay Gio. Natawa lang si Gio at napailing-iling. Let's eat first. Hindi pa tayo nag-aalmusal. Tumango na lang ang dalaga. Huminto sila sa isang restaurant at bumaba. Pumasok sila sa loob at nagsimulang umorder ng pagkain. Si Gio ang umorder habang si Viela ay nakatitig lang sa binata. I'm not the food, Viela. Nag-order na rin pala ako ng takeout para hindi na tayo magluluto pagdating sa bahay ko. Gusto ko, 1 week tayo sa bahay mo. Ayoko muna umuwi, dapat solo muna kita. At bakit mo naman ako gustong masolo? Tanong ng binata at tinaasan siya ng kilay. Kasi best friend kita. Ang tagal kaya nating hindi nakakapag-bonding. Tumango na lang ang binata kahit hindi kumbinsido sa sinabi ng dalaga. Nang dumating ang order nila, ay kaagad na silang kumain. Nagkatinginan ng dalawa nang tumunog ang cellphone ni Gio. Vincent is calling, sabi ni Gio sa dalaga. Agad namang kinuha ni Viela ang cellphone ng binata at siyang sumagot ng tawag. Nasaan ka? Bakit wala sa bahay mo? Si Viela kasama mo ba? Gio, nasan kayo? Kinidnap po si Gio. Putol ni Viela sa sinabi ng kakambal. Sabi ni Marky, kung gusto kong masolo si Gio, ay kidnapin ko. Viela, nasisiraan ka ba? Umuwi ka na. Sinasabi ko sa'yo tatamaan ka sa amin. Maghanap kayo. Pinatay niya ang cellphone ni Gio bago ibinalik ito sa binata. Ngayon, mga kakambal naman niya ang pahihirapan niya. Hindi papayagan ni Viela na siya lamang ang pahihirapan ng mga ito. I think we should go back now. I-celebrate na lang natin tong birthday ko nang kasama sila. Wala nang atrasan to, no? Nakidnap na kita. At saka, kapag kasama natin sila, hindi naman kita masasolo. Kilala mo naman ang mga kakambal ko. Kung ilayo ka sa akin, daig mo pang may nakakahawang sakit. This is not kidnapping, Viela. Baka magalit pa lalo sa yung mga kapatid mo. Bumalik na tayo. Eh di magtatanan tayo. Napaubo ang binata dahil sa sinabi ng dalaga. Kung ayaw mong kidnap to, tana na lang. Trust me, you will be the death of me. Grabe naman, di naman kita papatayin. Nakangusong sabi ni Viela. Napailing na lang ang binata at nagpatuloy sa pagkain. Nang matapos sila, ay bumalik na sila ng kotse at nagsimula na ulit mag-drive si Gio patungong Bulacan. Hindi nagtatanan na magkaibigan, Viela. Bawal yun. Pwede na. Nagawa ko na eh. Ayaw mo yata akong makasama. Hindi mo na talaga ako love. That's not true, Viela. God knows how much I love you. Napahagat naman ng ibabang labi si Viela at tumingin sa binata. Pakiramdam niya ay namumula ang kanyang pisngi. Ang lakas din ng kabog ng kanyang dibdib na tila may mga kabayong tumatakbo dito at nagkakarirahan. Mahal din kita. Friend. Hindi kasi nilinaw ng binata kung mahal niya ba ito bilang kaibigan o hindi as a friend. Bakit may friend? Natatawang tanong ni Gio. I didn't add friend when I told you I love you. Ha? Napakurap-kurap si Viela. Kidding. Sabi ng binata at muling tumawa. Napasimangot naman si Viela at tumingin na lang ulit sa binata. Gusto niyang masuntok ito dahil sa sobrang inis. Paasa? Bulong ng dalaga at umirap sa hangin. Nang makarating sila sa bahay ni Gio sa Bulacan, ay kaagad na bumaba ang dalawa at pumasok sa loob. Pwede na, sabi ni Viela habang inililibot ang paningin sa buong bahay. Pang-family talaga ang datingan. Let's eat, sabi ni Gio at hinain ang pagkain nila. After this, you can take a bath and rest. Sandali, o-order ako ng cake at carbonara. I-celebrate natin ang birthday mo. Tumango na lang si Gio at pinagmasdan ng dalagang nagpipipindot sa cellphone nito. Actually, hindi naman talaga ang plano ko. Kaso, naalala ko ang sinabi ni Marky. Hindi na rin pala masamang idea.
Aren't you afraid with your brothers? Ayos lang sa akin kung magalit sila sa akin. Pero hindi ayos sa akin kung magalit sila sa'yo. Hindi sila magagalit sa akin. E di, inaway sila ng mga kaibigan ko. Napailing na lang si Gio at mahinang napatawa. Gusto rin naman niyang masolo ang dalaga, kaya sasabay na lang siya sa kabaliwan nito. Ilang saglit pa, ay dumating na ang orders nila. Kaagad na hinanda ni Viela ang lahat ng pagkain, bago ayain ang binata sa kusina. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Kanta ng dalaga sa binata. I-blow mo muna yung candle mo. Ngumiti naman si Gio bago hipa ng kandila ng cake. Thank you, Viela. Kain na tayo. Naupo ang dalawa at nagsimulang kumain. Gio, bakit hindi ka pa nag-aasawa? Wala ka ring girlfriend. Konti na lang 30 ka na. Nililigawan ko pa kasi ang pamilya ng babaeng nagugustuhan ko. Her brothers are strict. Napaisip naman si Viela. Anong name nung nagugustuhan mo? Secret. Sagot ni Gio na ikinasimangot ni Viela. Ako, tanungin mo ko kung sino ang nagugustuhan ko. Sabi naman ni Viela sa binata. Nagangat ng tingin ng binatang si Gio at sinulyapan nito. Sino? Secret. Basta, yung nagugustuhan ko ay pogi, mayaman, mabait at may respeto. I'm not interested. Masungit na sabi ni Gio. After you ate, you can go to your room now. Nasa kaliwang bahagi ang kwarto mo. Sa akin yung sa kanan. Napanguso si Viela at tumango na lang. Nang matapos sila, ay si Gio na ang nagligpit. Gio! Lumapit si Viela sa binata at tumingkayad. Nanlaki lamang ang mga mata ni Gio nang halikan siya ni Viela sa labi. What the... Best friends kiss. Regalo ko na rin sa birthday mo. But friends don't kiss. We're friends. Ngayon pwede na. At ako ang nagpauso. Bago pa makapagsalita si Gio, ay kaagad na siyang tinalikuran ng dalaga. Masayang pumasok si Viela sa kwarto niya at mahina na lang na napatilid dahil sa kilig. Sisiguraduhin kong magugustuhan mo ko. Nakangising sabi ni Viela at nagtungo sa closet. Bahagya siyang namangha nang makitang may mga damit pang babae doon at halos kasukat nito ang mga damit niya. Bakit may ganito si Gio? Tanong niya sa sarili at namili ng pantulog. Tumutuloy rin ba dito yung nagugustuhan niya? Dahil sa kanyang naisip, ay lumabas siya ng kwarto. Nakita niya ang binata na papasok sa kwarto nito. Gio. Nakangusong tawag niya sa binata. You need anything? Yung mga damit sa closet, kanino yun? Kay Gia. Sagot ng binata. Nakahinga naman ng maluwag si Viela bago umalis. Si Gia ay ang nakababatang kapatid ni Gio, na kaibigan ni Viela. Pumasok ulit si Viela sa kwarto niya at dumiretso sa CR para maligo. Nang makatapos siya, ay sumampa siya sa kanyang kama at binuksan ang kanyang cellphone. Napairap na lang siya nang makita ang tad-tad na text at missed call ng kanyang dalawang kakambal. Pinindot niya ang number ni Vincent at tinawagan ito. Kaagad namang sumagot ang kanyang kakambal. Nasaan kayo? Galit na bungad nito. Viela, saan mo dinala si Gio? Nababaliw ka na ba talaga? Vincent, matagal kami mamawala ni Gio. Kalmahan nyo, safe naman sa akin ang kaibigan nyo. Sasamain ka sa amin kapag nakauwi ka. Sinasabi ko sa'yo, Viela Baltasar. Mahal namin ni Gio ang isa't isa. Pagdadrama ng dalaga. Huwag naman kayo maging hadlang. Vince, ayusin mo na lang ang future niyo ni Iya. At ikaw naman, Vincent, umamin ka na lang kay Rika. Natahimik ang nasa kabilang linya. Mahal ka ni Gio? Nagpapatawa ka ba? Tumawa ang kakambal niyang si Vince. Si Mari ang mahal ni Gio. Napasimangot na lang si Viela nang marinig ang pangalan ng ex ni Gio. Bahala kayo dyan. Inis na pinatay ng dalaga ang tawag
bago sumubsob sa kama. Napanguso na lang siya kasabay ng pagtulo ng kanyang luha. Hindi niya lubos akalain na ang minamahal ng kanyang mahal ay ang eksitong tumulak sa kanya sa hagdan. Viela? Hindi pinansin ng dalaga ang binatang pumasok sa kwarto niya. Viela? Hey, are you crying? Parang batang nag-angat ng tingin ng dalaga sa binata. Totoo ba? Si Mari ang mahal mo? Bakit si Mari pa? Nakalimutan mo na bang tinulak niya ako sa hagdan noon? Sino nagsabi niyan? Kunot noong tanong ng binata. Si Vince. Nakangusong sagot ni Viela. Nilapitan naman ni Gio ang dalaga at binuhat ito na parang isang batang paslit. Ipinulupot naman ni Viela ang binti sa bewang ng binata at yumakap sa leeg nito. Huwag kang maniwala sa mga kakambal mo. Hindi ko mahal si Mari, okay? Tumango na lang si Viela at sumubsob sa leeg niya. Ilang minutong nasa ganoong posisyon ng dalawa hanggang sa makatulog ang dalaga. Natawa naman si Gio bago kunin ang cellphone sa bulsa at mag-selfie ng ganon ang posisyon nila ng dalaga. Maingat na ibinaba ni Gio ang dalaga sa kama nito. Pinunasan niya ang pisngi ng dalaga dahil punong-puno ito ng luha. Kinumutan niya ito at hinalikan sa noo. Igaganti kita. Bulong ni Gio sa dalaga. Mga kakambal mo naman ang paiiyakin natin. Lumabas si Gio ng kwarto ng dalaga at nagtungo sa sariling kwarto. Naupo siya sa kanyang kama at binuksan ang group chat nila. Sinantang binata ang selfie na kinuha niya kanina. Agad namang nagsi ng mga kapatid ng dalaga na galit na galit. Natawa si Gio nang mag-request ng video chat ang mga kaibigan niya. Kaagad naman niyang sinagot yun. Anong ginawa mo sa kapatid namin? Galit na tanong ng kanyang kaibigan na si Vincent. Sinasabi ko sa'yo, Gio, iuwi mo na siya dito. Galit namang sabi ni Vince. Pinaiyak niyo siya. Sinabi niyong si Mari ang mahal ko kahit hindi naman totoo. We have rules, Gio. Yeah, and you still impregnated my cousin and let her raise the twins alone. Natahimik si Vince dahil sa sinabi ng binata. And you, Vincent? You have a secret relationship with Marky's cousin. Sira ulo ka, Vincent. Inis na sabi ni Marky. Sira ulo ka rin. Galit na sabi ni Gio kay Marky. Sa tingin mo, hindi ko alam na binabakuran mo ang kapatid ko? Kung gusto niyong labayan ko si Viela, kailangan tigilan niyo rin ang mga ginagawa niyo. Hell no! Sabay-sabay na sigaw ng mga kaibigan ni Gio. Same answer. Alam niyo kung gaano ko kamahal si Viela noon pa man. Pero nirerespeto ko kayo bilang kaibigan, kaya hindi ako gumawa ng aksyon. But since you crossed the line, I need to cross the line too. Pag-uusapan natin yan. Iuwi mo muna ang kapatid namin. Mahinahong sabi ni Vince. I will ask her. She's my boss after all. Gio! Inis na sabi ni Vincent. Babalik din kami kapag gusto niya. Bye! Ngumisi muna ang binata bago patayin ang tawag. Pinatay niya rin ang cellphone niya dahil alam niyang tatawag ang mga ito sa number niya. Nakangiting humiga si Gio sa kanyang kama habang nakatingin sa kanyang kisame. Masusolo niya ang dalaga nang walang mga asungot kaya susulitin niya yon. Kinabukasan ay maagang gumising si Viela para ipaghanda ng almusal si Gio. Kahit hindi siya marunong, ay nais niya pa ding ipagluto ang binata. Gio! Taranta niyang tawag nang magliyab ang kawali. Gio! Nasusunog yung kawali! Ilang sandali lang ay lumitaw ang tarantang si Gio. Mabilis itong pinatay ang gasol at hinampas ng tela ang kalan. Ano bang ginagawa mo? Kunot noong tanong sa kanya ng binata nang maapulan nito ang apoy. Are you trying to burn my house? Gusto lang naman kitang ipagluto. Biglang umapoy yung kawali. Napahinga ng malalim si Gio at nilapitan ng dalaga. Nasaktan ka ba? Did the burn hurt you? Umiling si Viela. Ayos lang ako. Salamat. Maupo ka na dyan. Ako na magluluto. Just watch me cook for you.
Ang sweet naman ng best friend ko. Hinawakan ni Viela ang pisngi ng binata at siniil ito ng halik. Luto ka na, best friend. Nakangiting napailing naman si Gio bago magsimulang magluto ng almusal nila. Nang matapos magluto ang binata, ay kaagad itong naghain para makakain na sila ng dalaga. Papasa ka na talagang house husband, sabi ng dalagang si Viela at nag-thumbs up. So, pasok ako bilang husband mo? Nakangiting tanong niya. Kunwaring nag-isip si Viela. Pwede na, siguro. Natawa ang binata at napailing na lang. Hindi naman napigilan na pisilin ni Viela ang pisngi ng binata nang lumitaw ang dimple nito. Ang pogi mo talaga. Gigil na sabi ng dalaga. Kapal na mukha ni Mari na lokohin ka. Buti na lang at hindi na siyang mahal mo. Hinuli ng binata ang kamay niya at dinala ito sa kanyang labi. Yeah, I don't love her. Sinong mahal mo kung ganun? Tanong ng dalaga. Imbes na sagutin, ay mabilis na lang na dumukwang ang binata at siniil ang dalaga na nakapikit naman at tinugunan ang halik ng binata. Friends na nagkikiss. Natawa si Viela at lumayo sa binata. Grabe, baka wala nang mahalikan ng future asawa ko nito. Your future husband has already kissed you. Want to go somewhere? Let's have a date. As a friend? Tanong ng dalaga. I want more than that. Pinagsiklop ng binata ang kamay nilang dalawa at hinila ito patayo. Lumabas ng dalawa ng bahay at magkahawak kamay na naglakad. Malapit lang ang mall at mga pamilihan sa bahay ni Gio, kaya hindi na nila kailangan pang magsasakyan. Dapat nagbihis ako. Nakangusong sabi ni Viela. Nakapantulog pa kasi siya at gulo-gulo ang buhok. Pinagtitinginan tuloy siya ng mga taong nadadaanan nila. Nakabihis ka na. You don't need to wear beautiful clothes, Viela. You're already beautiful and you already caught me. Napanguso naman ng dalaga para pigilan ang kanyang ngiti. Nakausap mo na sila, Vincent? Anong sabi nila? Kibit balikat na nga'y sinagot ng binata at binawi ang kanyang kamay para akbayan ng dalaga. Gusto ko yun. Tinuro ni Viela ang isang nagtitinda ng dirty ice cream. Bili tayo nun. Lumapit sila sa nagtitinda ng ice cream at bumili. Naupo sila sa isang bench at doon kinain ng ice cream. Gio, kapag nagkaanak ka, ilan ang gusto mo? Tanong ng dalaga sa binata na muntik ng mabulunan. You always shock me by your questions. Why are you so curious about that? Best friend mo ako kaya dapat alam ko. Tugon ng dalaga. It depends on you. Ilan ba ang gusto mo maging anak natin? Pabiro namang umirap ang dalaga. Paano tayo makakapagplano niyan? Palagi mo akong pinapakilig. Let's take a picture here. Kinuha ni Gio ang cellphone at binuksan ang camera. Smile, Viela. Nag-selfie ang dalawa ng nakangiti. May isa pa silang kuha kung saan magkatagpo ang kanilang labi. Send mo kila Vince. Hagikgik ni Viela. Kaagad namang sinunod ni Gio ang sinabi ng dalaga. Natatawa na lang si Gio nang makita ang sunod-sunod na mura ng kapatid ng dalaga. They are cursing me? Sabi ni Gio. Namasyal pa ang dalawa at namalengke na rin para sa kanilang tanghalian. Nang makauwi sila, ay kaagad na pinaupo ni Gio si Viela at pinainom ng malamig na tubig. Manood ka muna, magluluto ako ng tanghalian natin. Hinalikan ni Gio ang noo ng dalaga. Imbis na manood, ay nagtungo si Viela sa kusina para panoorin ng binata na magluto. Ang cute siguro kapag buhat mo yung anak mo habang nagluluto. Gawa na tayo ng baby natin. Humarap sa kanyang binata na seryosong-seryoso ang muka. We won't do that thing unless we're married. I respect you and your family. Gusto kong ikasal muna tayong dalawa bago natin gawin ang bagay na yon. Natawa si Viela. Ang seryoso mo naman. Ang lalim ng mga salitaan mo. Magkaibigan lang tayo, di ba? Let's stop playing, Viela. Lumapit sa kanya ang binata. I know you like me and I feel the same feelings too. I love you, Viela. So ako yung mahal mo at hindi si Mari? Sige nga, kiss mo nga ako kung mahal mo ako. Natawa ang binata at pinatakan siya ng halik sa labi.
Ang ganda mo talaga. Napahagikik ang dalaga at kinurot ang pisngi ng binata. Pareho silang natigilan nang makaamoy sila ng nasusunog. Mukhang kakain pa yata tayo ng sunog. Natatawang sabi ng binata at binalikan ng niluluto. Ilang saglit lang ay natapos na ang ginagawa nila. Agad silang naghain at nagsimulang kumain. Balik na tayo bukas. Simulan mo nang mamanhikan sa pamilya ko. Hindi magiging madali. Natawa si Gio. I'm sure your brothers will kill me once we came back. Don't worry about them. I got you. Tinapik ng dalaga ang balikat ng binata. Ang dalawa ang naghugas ng pinggan at nagpunas ng lamesa. Nang matapos sila, ay kaagad silang nagtungo sa sala kung nasaan ang dalawang laptop. Feeling ko, tambak na ako ng trabaho, sabi ni Viela. Hindi ako magantihan nila Vince sa personal, kaya idadaan nila sa trabaho yun. You can finish that, baby. Good luck. Natatawang sabi ng binata sa kanya. Nagsimula na magtrabaho ang dalawa at hindi nga nagkamali ang dalaga. Tinambakan nga siya ng trabaho ng dalawang kakambal na may kasama pang threat notes. Hindi alam ni Viela kung gaano siya katagal magtatrabaho. Huminto lang siya nang manakit na ang kanyang mga mata at sumakit ang batok niya. Pagod na ako. Humiga ang dalaga at ginawang una ng lap ng binata. Gio, masyado akong inaapi nila Vince at Vincent. Kiss mo na ako, kailangan ko na ng energy. Ngumuso ang dalaga at kaagad namang tumukwang ang binata para bigyan siya ng halik. You want me to order for you? Tanong nito sa kanya. No, gusto ko ng kiss. Ngumuso ulit ang dalaga na siyang pinagbigyan naman ng binata. Nasa ganoon silang sitwasyon nang bumukas ang pinto. Gulat silang napaayos at napalingon sa mga pumasok. Gulat na gulat din ang dalawang pumasok at mabilis na nagbitaw ng kamay sa isa't isa. Marky? Gia? Nagsalubong ang kilay ni Gio. Anong ginagawa niyo dito? Kuya. Kinakabahan na sabi ni Gia. Hindi ko alam na nandito ka. That's why you're here. Nilingon ni Gio ang binatang nasa likuran ng kapatid. And you're with Marky? Tol. Lumapit si Marky kay Gio at tinapik ito sa balikat na parang walang nangyari. Hinahunting kayo nung kambal. Dito pala kayo sa Bulacan nagtanan. At plano niyo ring magtanan. Nakangising sabi ni Viela. Sorry, hindi matutuloy yon dahil borders niyo kami. Anong tanan? Sinamahan ko lang si Babe. Si Gia. May kukunin daw siya. Don't fool me, Marky. Tumayo si Gio at nilapitan ng kaibigan. Come on, we'll talk. Kuya Gio, huwag mo sasaktan si Marky. Napanguso si Gia. Bahala ka. Uutusan ko si Viela na magalit sa'yo. I'll be okay, babe. Kumindat si Marky sa dalaga bago sundan si Gio. Surprise! Nakangiting sabi ni Viela sa kaibigan. Bakit kayo nandito ni Marky? Balak namin magbakasyon for 3 days. Hindi naman namin alam na dito ka pala dinala ni Kuya Gio. Okay nga yun eh. Para mabuwag na yung rules nila. Sabi ni Viela. Napahagikik naman ang magkaibigan at nag-appear. Tawagan din natin yung dalawa. Papuntahin natin dito para mabuwag na talaga yung rules nila. Sumang-ayon naman si Viela. Muling kumalakhak ang magkaibigan at nag-appear. Hindi maiwasang mapangiti ni Viela habang kumakain ng dalang pagkain ng mga kaibigan niya. Nakaupo silang 4 na magkakaibigan sa mahabang sofa at nakaupo ang mga lalaking iniibig nila sa mahabang sofa na nasa harapan nila. Ang cute nyo. Hagikik ni Viela. Don't act like everything is okay. Singhal sa kanya ng kakambal na si Vince. May kasalanan ka pa sa amin. Tinataasan mo ba ng boses si Viela? Napangisi si Viela nang ipagtanggol siya ni Iya. Gusto mong hindi ka na makadalaw sa kondo? Parang tutang na nahimik si Vince at napayuko na lang. At ayaw niya talagang baliin yung rules? Tanong ni Rika at sinumpak ang pakwan. Vincent, ayaw mo bang makasama kami ng anak mo? This is unfair. Fine, suko na ako. Binabawi ko na ang rules. Me too. Sabi ni Gio
at ngumiti ng matamis kay Viela. Wala naman talaga akong pakialam sa rules na yan eh. Lahat sila ay napalingon kay Vince na sobrang taas ng pride. Napahinga ito ng malalim. Ano pa magagawa ko? Halata namang talo na ako. Yehey! Pumalakpak si Viela bago talunin ng yakap si Gio. Viela, enough. Your brothers are here and they're glaring at me. Nilingon naman ni Viela ang dalawang kakambal. Masama ang tingin ng mga ito sa lalaking mahal niya. Thank you. Niyakap niya ang dalawang kakambal at marahang tinapik ang balikat ng mga ito. Kahit masama ang ugali nyo at lagi nyo akong inaaway, mahal ko kayo. Sa ngayon, wala kayong magagawa kundi tanggapin ang pagmamahala namin ni Gio. Because you are blackmailing us. Nakasimangot na saad ni Vince. Pakasaya ka lang. Basta, kapag pinaiyak ka ni Gio, wag kang magsusumbong sa amin. Asa namang papaiyakin ako ni Gio? Patay na patay kaya sa akin si Gio. Lumapit si Viela sa binata at nagpa-baby rito. Ganon din ang ginawa ng mga kaibigan sa mga taong mahal nito. Nang matapos sila sa paglalambingan, ay nagtungo na ang 4 na binata sa kusina para magluto ng hapunan. Ang galing, nakahanap tayo ng partner na marunong magluto. Natatawang sabi ni Gia. Hindi naman kasi kayo marunong magluto. Sabi ni Iya, buti na lang ako marunong. Marunong magluto pero mahilig ding magpakain. Malisyosang sabi ni Rika. Nabuntis ka lang ganyan ka na. Buti na lang fresh pa ako. Ano ka? Lumpia? Napasimangot si Viela dahil sa sinabi ni Gia. Tinawanan lang naman siya ng 3 kaibigan. Ilang sandali lang ay tinawag na sila ng mga kalalakihan para kumain. Magana namang kumain ng 4 na dilag habang masayang-masaya ang kanilang mga muka. Uuwi kayo? Tanong ni Viela sa 2 kakambal. We will sleep here. Bukas tayo uuwi. Ayoko pang umuwi. Akala ko ba mamamanhikan si Gio? Tinaasan siya na 1 kilay ni Vince. Totoo? Okay, sige uwi na tayo bukas. Napailing na lang ang mga kakambal niya. Nang matapos silang kumain, ay ang mga kalalakihan pa rin ang nagligpit at naghugas ng pinggan. Matulog na kayo, sabi ni Vince at hinalikan si Iya. Good night, I love you. Huwag kang maligalig ah, sabi naman ni Vincent kay Rika. Mahal ko kayo ni baby. I love you babe, sabi naman ni Marky kay Gia. Napalingon si Viela kay Gio. I love you, sabi ni Gio at hinapit siya sa bewang. Tulog ka na. Akmang magtatagpo ang labi nila pero hindi natuloy dahil may mga brasong naghiwalay sa kanila. Nakakailan na kayo. Tulog na Viela. KJ. Singhal ni Viela sa 2 kakambal. Nakasimangot siyang pumasok sa kwarto nilang magkaibigan. Madaya para sa kanya ang nangyari dahil siya lamang ang hindi nakakisa taong minamahal. Kinabukasan ay maaga silang umalis ng Bulacan para umuwi na. Kanya-kanya silang kotse. Kaya't masaya si Viela dahil wala na ang 2 kakambal niyang asungot sa kanila ni Gio. You're happy? Are you excited for our wedding? Kinakabahan nga ako kasi hindi ako marunong magluto. Hindi rin ako gaano marunong maglaba. Ang alam ko lang ay maglinis ng bahay at maghugas ng pinggan. Baka mamaya ipagpapalit mo ako sa babaeng may alam sa lahat ng gawaing bahay. Sumeryoso ang mukha ng binata dahil sa sinabi ng dalaga. No, I will never do that. Kahit wala ka pang alam sa kahit ano, hindi kita ipagpapalit. Nag-iisang Viela Baltasar ka lang sa mundo, kaya siguradong hindi na ako makakahanap pa ng iba. Thank you, Gio. Saktong tanghalian nang makarating si Gio sa bahay nila Viela. Hinalikan muna ni Viela ang binata bago sila bumaba ng sasakyan. Humanda kayo. Pananakot ni Vince sa 2. Confident na pumasok lang si Viela sa loob ng bahay. Dumiretso sa kusina at nadatnan doon ang mga magulang. Pati na rin ang mga magulang ni Gio na ikinagulat nilang 2. Mommy! Nilapitan ni Viela ang ina. Bakit nandito po sila tita? Natawa ang ina ni Viela. Namanhika na sila. Pumayag na kami ng daddy mo na maikasal kayo. Napangiti naman si Viela at hinalikan sa pisngi ang kanyang ina. Nilapitan din niya ang kanyang ama para halikan din sa pisngi.
Hi tito, hi tita. Bati ni Viela sa mga magulang ni Gio. You can call us mom and dad. Nakangiting sagot ng ina ni Gio. Lumabas si Viela ng kusina para tawagin ang mga kasama niya dahil kakain na. Nagkasundo na ang dalawang pamilya na ikasal kami. Masayang anunsyo ni Viela. Ma'am, ganun-ganun na lang yun? Hindi makapaniwala na saad ni Vince. Malaki na si Viela. Malaki na ang kakambal nyo at matagal na rin sila magkakilala ni Gio. Hindi naman kami papayag ng dad nyo kung hindi namin ganun kakilala si Gio. Nasubaybayan ko ang pagmamahalan ng dalawa na yan. At alam naming asungot kayo sa dalawa kaya hindi matuloy-tuloy ang pagmamahalan nila. Nirerespeto kayo ni Gio bilang kaibigan niya. Ganun kabait ang batang yun. Tsaka wala namang rason para hindi kami pumayag. Sabi naman ng kanilang ama. Tanggapin nyo na lang na malapit nyo nang hindi makasama ang kakambal niyong paborito yung pagtripan. Hindi nakasagot ang dalawang kakambal ni Viela at natahimik na lang. Nang matapos sa pagkain, ay nagpaalam na ang mga kaibigan ni Viela na uuwi na. Ganon din ang fiancé niya. Bukas na lang ulit. Magpahinga ka na. Masyado kang naging hyper at alam kong pagod ka. Pupunta ako sa office mo bukas. Ingat ka. Mahal kita, Gio. I love you to Viela. Nagtagpo saglit ang labi nila bago tuluyang umalis si Gio. Nakangiting nagtungo naman si Viela sa kanyang kwarto para maligo. Nang matapos siya, ay kaagad siyang sumampas sa kama at tiningnan ang kanyang cellphone. Napangiti na lang siya nang makitang nag-text na ang fiancé niya. Nag-reply muna si Viela bago mahiga upang matulog. Nagising na lamang siya na makarinig ng hagik-gik. Ang dalawang kakambal niya ang bumungad sa kanya nang magising siya. Anong ginagawa niyo dito? Wala. Gusto lang naming sabihing payag na kami ikasal kayo ni Gio. Naupo si Vince sa tabi ng dalaga. Naupo rin si Vincent sa kabila. Medyo nakakaawa pala si Gio, no? Yung mapapangasawa niya, ang alam lang ay magsunog ng kusina. Dinampot naman ni Viela ang unan at hinampas ang kambal na tinawanan lang siya. Alagaan niyo mga kaibigan ko. Sabi ni Viela sa dalawang kapatid. Bahala kayo, siguradong mabubugbog nila kayo. Natawa lang ang dalawa. Nasa baba ang fiancé mo, kanina ka pa hinihintay. Mabilis namang tumalon pababa ng kama si Viela at tumakbo. Nakita niya si Gio na nakaupo sa sofa at mukhang hinihintay siya. Gio! Patalon siyang yumakap sa binata. Akala ko ba bukas na tayo magkikita? Matitiis ba kita? Bakit may drawing ang mukha mo? Naglaro ba kayo ng kakambal mo? Humiwalay naman ang dalaga sa fiancé niya at tumakbo palapit sa salamin. Nagsalubong ang kilay niya nang makitang maraming drawing ang kanyang muka. Sumigaw siya ng galit sa pangalan ng mga kapatid niya. Nakita niya ang kanyang dalawang kakambal sa hagdanan na tumatawa habang kumakaway sa kanya. Tumakbo naman siya palapit sa mga ito pero agad na nanakbo ang mga ito papasok sa kanilang kwarto. Come on, let's wash your face, sabi ni Gio. Nagtungo sila sa kusina at dumiretso sa lababo. Hinilamusan ni Gio ang mukha niya. Ayaw matanggal. Hindi naman halata pero may bakas pa rin. Iganti mo ako, Gio. Dinumihan nila maganda kong mukha. Don't worry, you're still pretty. Ipagluluto na lang kita para maalis ang inis mo. Anong gusto mong dinner? Kahit ano, lahat naman ng niluluto mo masarap. Muli siyang hinalikan ni Gio bago ito nagsimulang magluto. Napangiti na lang si Viela habang pinagmamasdan ng binata. Para sa kanya, siya ng pinakaswerteng dalaga sa buong mundo. Celebration ng engagement nila Viela at Gio kaya maraming bisita ngayon ng dalawa. Wala naman sanang bonggang celebration pero wala silang nagawa na mag-decide ang kanilang mga pamilya. Ang gandang bride-to-be naman yan. Nakangiting sabi ni Iya sa dalaga. Engagement celebration pa lang pero sobrang ganda na. Paano pa kaya kung sa kasal mismo? Hindi ako maganda nun kasi iiyak ako. Biro ng dalagang si Viela. Napahinto sila nang bumukas ang kwarto ng dalaga at iniluwal ang fiancé nitong ubod ng gwapo. Mauna na kami. Paalam ni Rika na medyo malaki na ang tiyan. Congratulations, lovers!
Nginitian lang ni Viela ang mga kaibigan. Lumabas ang mga ito, kaya silang dalawang naiwan sa loob. Ang ganda naman ng mapapangasawa ko. Ayaw na tuloy kitang palabasin. Bisita kasi natin mga dati nating schoolmates. Labas na tayo, baka naghihintay na sila. Sabi ni Viela. Lumabas ang dalawa at nagtungo sa garden kung saan ginanap ang celebration. Lahat ng bisita ay napatingin sa dalawa nang lumabas na sila. Congratulations! Bati sa kanila ng bawat isa. Thank you po, thank you sa pagpunta. Nakangiting sagot ni Viela. Enjoy the food, sabi naman ni Gio. Nagtungo ang dalawa sa upuan na ipinasadya para sa kanila. Kumain sila habang pinagmamasdan ng mga bisita. Gio. Halos gustong itago ni Viela ang binata nang lumitaw ang ex nitong si Mari. I'm happy for you. Thank you, Mari. Kaswal na sagot ng binata. Dumiin ang hawak ni Viela sa kanyang tinidor nang haplusin ng dalagang si Mari ang braso ng kasintahan. Yung mga high school and college friends natin hinahanap ka. Malambing na sabi ng dalagang si Mari kay Gio. Puntahan muna natin. No thanks, you can go alone, babantayan ko ang fiancé ko. Hindi naman mawawala yan si Viela. Pero ikaw, posibleng mawala kapag hindi mo pa tinigilan ang paghaplos sa braso ng mapapangasawa ko. Madiing sabi ni Viela. Hanggang ngayon silosa ka. Pero mga agaw ka pa rin. Mari, kung guguluhin mo kami at pagsasalitaan ng masama ang magiging asawa ko, umalis ka na lang. Hindi rin naman kayo magtatagal. Nakangising sabi ni Mari at nilayasan sila. Dapat nga, hindi na lang tayo lumabas. Nakasimangot na sabi ni Viela. Natawa naman si Gio at niyakap ang kasintahan. Don't worry, hindi naman ako magpapauto sa babaeng yun. Kumain lamang ang dalawa. Maya-maya ay pinatayo na sila para magsayaw sa gitna. Sumabay naman sa kanila ang mga kaibigan. Ang gwapo mo talaga. Nakangiting sabi ni Viela. And you're beautiful. Tugon ni Gio. Napayakap na lamang ang dalaga sa binata at napapikit. Dinig ng dalaga ang malakas na tibok ng puso ng kanyang minamahal. Ramdam na ramdam ng dalagang si Viela kung gaano siya kamahal ni Gio at ramdam na ramdam din ng binata kung gaano siya kamahal ng dalaga. Congratulations! Bati ng mga kaibigan ni Gio sa binata. Salamat. Huwag mong sasaktan si Viela. Susuntukin talaga kita. Kailan ko ba sinaktan si Viela? Kahit barilin niyo pa ako, hindi ko sasaktan si Viela ko. Umayos na kayo. Papasok na ang bride-to-be. Kumabog ng malakas ang dibdib ng binata habang nakatingin sa magandang dilag na naglalakad sa aisle kasama ang mga magulang nito. Pinigilan niyang maluha pero hindi talaga kinaya. Kusa na lamang nagsibagsakan ng mga luha habang nakatingin sa dalaga na minamahal niya ng lubos. He couldn't imagine na mauuwi sila sa kasalan. Dati-rati ay inaaway lang niya ang mga manliligaw ni Viela para layuan ang dalaga. Kahit alam niyang bawal sila dahil may rules silang magkakaibigan. Nakilala ng binata si Mari pero hindi talaga nagbago ang nararamdaman niya para kay Viela. Hiniwalayan niya si Mari at patuloy na minahal ang dalagang si Viela mula sa malayo. Ingatan mo ang prinsesa namin. Nakangiting sabi ng ama ni Viela sa kanya. Iingatan ko po. Maraming salamat po. Ngumiti lamang ang mga magulang ni Viela bago magtungo sa upuan ng mga ito. Ang dalawang nagmamahala naman ay naglakad patungong altar kung saan kaharap nila ang pari na magkakasal sa kanila. Taimtim na nakinig lamang ang dalawa nang may masayang ngiti sa kanilang labi. And I pronounce you as husband and wife. You may now kiss your bride. Hinarap ni Gio ang asawa at inangat ang belo nito. Hinapit niya ang bewang ni Viela bago pagdikitin ang kanilang mga labi. Congratulations! Sigaw ng mga bisita at nagpalakpakan. Agad na tumakbo ang mga kaibigan nila palapit sa dalawa at niyakap sila. Congratulations, Mrs. Ramirez! Nakangiting sabi ng mga kaibigan ni Viela sa kanya. Thank you! Nagpicture-picture sila sa simbahan bago sila nagtungo sa reception. Sa isang sikat na hotel ginanap ang reception nilang dalawa. Ang saya,
Happy ka rin ba, Mr. Ramirez? Sobrang happy, Mrs. Ramirez. Tumayo si Viela nang ihahagis niya na ang bulaklak. Malakas na lamang na napatawa ang mga bisita nang isa sa mga kambal ni Vince ang makasalo sa bulaklak. Anak, kay mama mo na lang yan. Pakiusap ni Vince sa anak niya. Ayaw. Ako next ikakasal. Yehey! Natawa na lamang si Viela at napailing. Ilang saglit pang nagtalo ang mag-ama bago mapapayag ni Vince ang anak na ibigay ang bulaklak sa ina nito. Nang maibigay ang bulaklak, ay kaagad na lumuhod si Vince at naglabas ng singsing. Yes na yan! Sigaw ni Viela habang nakayakap sa braso ng asawa. Yes! Sagot ni Iya kay Vince. Napapalakpak na lang silang lahat. Masaya si Viela para sa kanyang kakambal kahit salbahe ito sa kanya. Nang matapos ang kaganapan, ay kaagad na dumiretso ang mag-asawa sa kanilang kwarto. I love you, Viela. Buong pagmamahal na sabi ni Gio sa kanyang asawa. Hindi ako magbabago, pangako yan. Kung anong Gio Ramirez ang minahal mo, ganoong Gio Ramirez pa rin ang makakasama mo pang habang buhay. Alam ko. Nakangiting sagot ng dalaga. Thank you, Gio. Mahal na mahal kita. At nung gabi ring yon, ay nagpaubaya si Viela sa kanyang asawa sa unang pagkakataon. Makalipas ang ilang taon, akin na nga ito eh. Vera, kay George yan. Sa akin nga ito, Jello. Napahinga na lang ng malalim si Viela at lumabas ng kusina. Hindi na siya nagulat nang makitang nag-aaway na naman ng tatlong bata. Pakiramdam niya ay bumabalik siya sa pagkabata tuwing nakikita ang pag-aaway ng tatlo niyang anak. Ganyan na ganyan din sila ng kanyang mga kakambal. Ano na naman? Tigi-isa na nga kayo ng laruan eh, hindi pa rin kayo nagkakasundo. Ngumusulang ang tatlong mga bata. Takot ang tatlong bata sa kanya pero pagdating naman sa ama nila ay walang takot ang mga ito. Mami, inaagaw niya yung toy ko. Sumbong ni Vera, ang nag-iisang anak na babae ni Viela. Toy ko kasi yun eh. Sabi ni Jello, ang bunso sa triplets. Mami, wag niyo na po silang pagalitan. Sabi naman ni George na pangalawa sa triplets. Sa triplets na anak ni Viela at Gio, si George ang pinakamabait, si Vera ang maldita, at si Jello ang pinakamakulit. Ano na namang kaguluhan ito? Lahat sila ay napalingon sa nagsalita. Daddy! Sigaw ng mga bata at kaagad nilapitan si Gio. Napailing na lang si Viela nang talikuran siya ng mga anak. Niligpit na lamang niya ang mga kalat ng mga anak. Daddy, nagluto na po si Mami. Siguradong pagod ka po, Daddy. Tulungan niyo maglipit sa mami niyo. Kausap ni Gio sa mga anak. Kaagad namang kumilos ang triplets. Nilapitan naman ni Gio ang asawa at hinalikan nito sa labi. Pagod na pagod ang misis ko. Mukhang stress na stress ka sa ating mga anak. Alam ko na ngayon kung bakit stress sila mami sa amin. Kumain na tayo, nagluto na ako. Nagtungo ang buong pamilya sa hapag at nagsimulang magsikain. Matapos ikasal ng dalawa, ay kaagad na nag-aral si Viela magluto. Gusto niya rin kasing maipagluto ang asawa at mga anak. Mommy, sorry po kung nag-away kami. Sabi ni Vera, hindi na po mauulit. Lagi namang nauulit ang pag-aaway niyo. Sabi ni Viela sa anak. Vera, kapag may hindi kayo na pagkakaintindihan, pag-usapan niyo, okay? Okay po. Nang matapos sa pagkain ay ang triplets ang naghugas ng pinggan. Ang mag-asawa naman ay nakangiti lang habang pinagmamasdan ng tatlong bata. Nag-leave ako sa office. Matutulungan kita sa pag-aalaga ng mga bata. Huwag yun ang isipin mo. Magpahinga ka. Alam ko din naman na lagi kang pagod sa work. 2 kumpanya ang hawak mo ngayon. Sabi ko naman kasi sa'yo, tutulungan na kita eh. Viela, kaya ko naman. Hinalikan siya ng asawa sa kamay. Mas gusto ko lang talaga na pag-uwi ko kayo yung nakikita ko dito sa bahay. Sali po kami sa lambingan. Napalingon sila sa mga batang tapos nang maghugas. Agad silang nilapitan ng mga ito at niyakap.
Daddy, thank you po sa hard work. Advance Happy Father's Day po. Sabi ni George sa ama. I love you, Daddy. Happy Father's Day po. Sabi din ni Vera. Happy Father's Day po, Pogi Daddy namin. Sabi ni Jello. Napangiti na lang si Viela at hinalikan sa labi ang asawa. Happy Father's Day sa hardworking naming haligi ng tahanan. Salamat sa sakripisyo mo para sa amin. Mahal na mahal ka namin. Thank you. Nakangiting sabi ni Gio. Mahal na mahal ko kayo. Mga kambal, huwag masyadong pasaway kay mami ah. Dapat lagi kayo magkakasundo dahil magkakapatid kayo. Opo. Ipakita nyo kay daddy ang sayaw nyo. Agad namang lumayo ang mga anak nila at gumiling-giling. Natawa naman ang mag-asawa habang nakatingin sa mga anak na sumasayaw. Manang-mana sa'yo. Natatawang sabi ni Gio sa asawa. I love you, mommy. I love you too, daddy. Sobrang saya ni Viela sa buhay na meron siya. At kung uulitin man ang oras, pipiliin niya pa rin kidnapin si Gio para lang masolo ito. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Billionaire's Addiction. Written by Queen D. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likhang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!